Kabanata 5741. Kahit ang counsel mo ay lumuhad sa harap ko ng walang pag-aalinlangan, sabi ni Harvey York, habang pinupunasan ang kamay niya. Sa tingin mo ba papansinin kita? Sa tingin mo ba irerespeto kita? O sinasabi mo bang hindi ako maglalakas loob na hawakan ang isang dumi na katulad mo kahit na nakaharap na ako sa counsel mo? Ang casual na sagot ni Harvey ay sapat na para magulat ang karamihan. Ano ang sinabi niya? Kahit si Stefan ay lumuhad sa harap niya. Paano nangyari iyon? Hindi makapaniwala. Maraming tao ang kusang tumingin kay Miley Surrey. Dahil isa siya sa mga babae ni Stefan, natural na alam niya ang sitwasyon. Nanggigigil si Miley sa katahimikan. Naramdaman ng karamihan ang sobrang pagkahilo. Totoo ba ang lahat ng sinabi ni Harvey? Huminga ng malalim si Arian Augustos bago tinitigan si Harvey. Dahil tiwala siya sa kanyang counsel, natural na hindi niya pinaniwalaan ang mga salita ni Harvey. Ayaw niyang isipin ang posibilidad na iyon. Kahanga-hanga. Talagang kahanga-hanga. Tumawa si Arian dahil sa galit. Nakakita na ako ng maraming ignorante. Nakakita na rin ako ng maraming nagpapakita sa buhay ko at marami pang mas matigas ang ulo kaysa sa isang asno. Pero ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao na kasing baliw mo. Ikaw, patay ka na. Habang lubos na nagulat, medyo nadismaya rin sina Whitley Cobb at Billy Hicks kay Harvey. Hindi ba niya alam na may mga bagay na hindi dapat sabihin sa una pa lang? Paano niya nagawang sabihin na lumuhad si Stefan sa harap niya para lang magpakitang tao? Baliw ba siya? O hindi pa siya tuluyang nagising? Niyakap ni Whitley ang kanyang anak na babae sa kaluwagan. Salamat sa Diyos at nakita niya ang tunay na kulay ni Harvey. Kung hindi, magdurusa sila ng husto dahil sa pagkapit sa kanya. Hindi rin sila makakakuha ng dahilan para bigyang katwiran ang kanilang pagdurusa. Ang apat na tagapagtanggol ng Inner Temple ang dahan-daang lumabas matapos marinig ang mga salita ni Arian. Ang nangunguna na tagapagtanggol ay kumikinang ng maliwanag na parang natatakpan ng ginto. Isang matinding aura ang nagmula sa kanya nang tumayo siya sa harap ni Harvey. Ang mga taong hindi nakakaalam ay maaaring isipin siyang isang uri ng gumagalaw na rebulto. Isa sa 18 tanso ng Inner Temple. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Roman Klein. Ang 18 tanso ay mga makapangyarihang monghe ng Inner Temple. Sinasabi na silang lahat ay nagtataglay ng lakas ng isang hari ng armas. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakalaban sa kanila. Sinasabi ng mga bulong-bulungan na sa kanilang pinagsamang kapangyarihan, maaari pa nilang labanan ang isang Diyos ng digmaan. Oh, alam niyo ba kung sino kami? Malamig na tumitig ang tanso. Dahil alam mo na iyon, dapat mong malaman na walang armas ang makakalaban sa kanila. Wala kang halaga sa paningin namin. Pagkatapos, tumitig ang tanso kay Harvey. Magpakumbaba bilang paghingi ng tawad. Hayaan mong gawin ni Arian ang gusto niya sa iyo. Palalampasan ko ito kung gagawin mo. Pero kung hindi, hindi ko maipapangako ang ligtas mong pagpunta sa kabilang buhay. Tumapak ang tanso sa lupa bago kumislap ang buong katawan niya na parang araw. Tiningnan ni Harvey York ang tanso nang hindi gaanong nagbabago ang ekspresyon niya. May kuryusidad siyang tumingin sa rebulto sa harap niya bago siya nag-isip ng malalim. Mukhang kakila-kilabot si Roman Klein. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumapit sa sandaling ito. Kahit na narito ang lahat ng 18 tanso, wala kayong karapatan na ipaluhod si Sir York. Ikaw, kumunat ang noo ng tanso. Umalis ka. Nanginginig ang katawan ni Romana bago siya agad na lumipad. Parang tinamaan siya ng isang hindi matatalo na kamao bago siya bumagsak sa mga sundalong sakripisyo sa likuran niya. Arg! Sumabog ang dugo mula sa bibig niya nang magpakita siya ng matinding pagkamangha. Agad siyang natamba nang hindi man lang nakakalapit sa tanso. Madali rin siyang natalo. Batay dito, masasabi niya kung gaano kahanga-hanga ang 18 tanso. Iyon ang Lion's Roar. Iyon ang alamat na galaw. Tuwang-tuwa sina Mr. Kennedy at ang iba pa. Isa ito sa mga ipinagbabawal na galaw ng Inner Temple. Hindi nila inaasahan na makikita nila ito sa totoong buhay.
Nagpakita ng mayabang na ekspresyon si Miley Surrey. Kahit gaano siya kahanga-hanga, hindi pa rin siya makakalaban sa isa sa 18 tanso. Dahil hindi man lang nila mapigilan ang isang pag-atake ng tanso, ano pa ang silbi ng pagpapakita ngayon? Sir York, ako? Tumayo si Roman na nang may maputlang mukha bago lumapit sa tabi ni Harvey. Umiling si Harvey, hindi ka sa kanya makakalaban sa una pa lang. Hindi kita sinisisi. Umatras ka. Huminga ng maluwag si Romana bago lumayo. Agad na sumabog ang dugo mula sa bibig niya. Nagpakita ng mayabang na mga tingin sina Arian Augustus at ang iba pa matapos makita ang tanawin. Yan ang bagay sa iyo dahil nagpapakita ka sa harap ko, ikaw na maliit na hayop. Sigaw ni Tanso, na nakatiklop ang mga braso. Ang misyon ko rito ay panatilihing ligtas si Arian. Ang paglaban sa kanya ay nangangahulugang pagsalungat sa akin. At kung sasalungatin mo ako, mamamatay ka. Ngayon na alam mo kung gaano ako kalakas, lumuhod ka na. Wala kang katayuan, wala ka ring kapangyarihan. Sigaw ni Whitley Cobb. Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang mayroon kang Arya. Sasabihin ko sa iyo, hindi ka na makakakuha ng pangalawang pagkakataon kung hindi ka lumuhod ngayon. Sa paningin ni Whitley, si Harvey ay isang lalaking pinagkakatiwalaan na umakyat sa kapangyarihan. Kumunot ang noo ni Billy Higgs. Hindi kahiya-hiya ang sumuko dito, Harvey. Dahil gusto ni Harvey na manatiling ignorante, hindi ka dapat magpigil. Patayin mo siya. Matapos marinig ang utos ni Arian, malamig na tumawa si Tanso bago iwinasiwas ang kamay niya. Ang Eagle Claw. Ang mga daliri niya ay puno ng hindi masasabi na kapangyarihan, na parang mga bala na lumilipad ng diretsyo patungo sa dibdib ni Harvey. Tiyak na mag-iiwan ng ilang butas ang pag-atake kung tumama ito. Talagang nakakatakot na tanawin. Walang pakialam na iwinasiwas ni Harvey ang palad niya nang hindi nagtatangkang umiwas. Ang mga galaw niya ay tila mabilis, ngunit ginawa niya ang pag-atake niya sa pangalawa. Nakipaglaban ka pa rin. Ano ang isang biro? Sumabog sa tawa si Tanso. Paano naglakas loob ang isang lalaking itinatago na iyangat ang kamay niya laban sa akin? Tanga ba siya? Kahit na hindi natatakot sa sampal ni Harvey York, mahihiya si Tanso kung siya ay tatamaan. Gusto niyang hawakan ang palso ni Harvey at ibaluktot ito bago ang anumang bagay. Pero sa kabila ng nakakatakot na lakas, agad na nanginig ang katawan niya nang hawakan niya ang palad ni Harvey. Ano? Isang hindi maipaliwanag na daloy ng aura ang dumadaloy sa loob niya, na nagpapabagsak sa kanya kaagad. Agad siyang nagyelo. Wala siyang ibang pagpipilian kundi panuurin si Harvey na casual na sinampal siya. Sampal. Isang malakas na tunog ang narinig bago siya lumipad ng diretsyo sa isang haligi na bato. Agad na nawala ang ningning ni Tanso nang magsimulang umubo ng dugo. Natalo siya sa isang galaw lang. Ano ang isang nakakagulat na tanawin? Ano? Nagulat sina Miley Surrey at ang iba pa. Ang tinatawag na isa sa 18 tanso ay natural na sapat na malakas para maging tagapagtanggol ng Mandrake Residence. Nakipaglaban siya ng mag-isa sa isang malaking grupo ng mga bandido na nagdudulot ng gulo dito, pinuprotektahan ang sarili mula sa lahat ng panig bago agad na harapin ang mga ito. At gayon paman, hindi niya napigilan si Harvey. Walang umaasang magiging ganito kalakas si Harvey, lalo na't isang dalubhasa sa martial arts sa simula pa lang. Kahit na alam ni Billy Higgs na dati nang natalo ni Harvey si Roger Cobb sa unibersidad, isang pagkukunwari lang iyon sa paningin niya. Gayunpaman, ang lakas ng sampal ni Harvey ay sapat na para ipaliwanag ang maraming bagay. Mukhang kakila-kilabot si Arian. Siya ang pinakamalakas na mandirigma ng Mandrake Residence. Kahit sa Inner Temple, nasa tuktok na 5 siya. At gayon paman, madali siyang natalo. Talagang hindi ka panipaniwala, Senyor. Ayos ka lang ba? Agad na nagmamadali ang ibang mga tagapagtanggol upang tingnan si Tanso. Kumurap ang mga mata ni Miley. Bigla niyang naalala ang isang chismis na si Ernie Surrey ay nag-hire ng isang dalubhasa para harapin ang sitwasyon sa Longmen. Kumalat ang balita sa pamilya, na sinasabi na si Harvey ang dalubhasang iyon.
Akala ni Miley na puro haka-haka lang iyon, pero ngayon ay naniniwala na siya. Sobrang nakakagulat ang lakas ni Harvey. Dalhin siya sa likod bahay. Sigaw ni Aryan bago nakabalik sa kanyang katinuan si Miley. Hindi na kailangan. Tumayo si Tansu mula sa lupa bago nagpakita ng isang nakakaawang ekspresyon, nang gigigil ang mga ngipin niya. Ang kanyang iginagalang na hitsura ay tuluyang nawala sa puntong ito. Ikaw na hayop. Malamig niyang sigaw habang masama ang tingin kay Harvey na parang isang multo na naghihiganti. Paano mo ako nagawang saktan? Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung ano ang babayaran mo dahil ginawa mo ito sa akin? Natural, mayroon siyang napakalaking katayuan sa Inner Temple sa kabila ng alam niyang hindi siya makakalaban kay Harvey. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang alagad ng Great Wall. Naniniwala siyang may karapatan siyang hamunin ng sinuman. Wala akong pakialam kung sino ka, sabi ni Harvey York habang nakakross ang mga braso niya. Hindi mahalaga kung ikaw ay kabilang sa isang sekta. Hindi rin mahalaga kung ikaw ang tagapagtanggol dito. Sasampalan ko ang sinumang lumapit sa akin. Alam kong malamang na ikaw ay alagad ng Great Wall. Pero marami na ang gumamit ng pangalang iyon para lang takutin ako. Wala akong nararamdamang iba sa puntong ito. Sabihin mo sa kanya ang isang bagay para sa akin. Dapat lang na lumayo siya sa karamihan ng mga bagay dahil siya ay isang monghe. Ang mga bagay sa mortal na mundo ay hindi kanya. Nakakahiya kung masampal din siya sa mukha. Hindi na siya makakapagpatuloy sa kanyang posisyon pagkatapos noon. Nakakaharap ako ng mga taong katulad niya sa lahat ng oras. Hindi mahalaga kung makakaharap ako ng isa pa para harapin. Tumawa ng galit si Tansu matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang lahat ng lakas ng loob na iyon, ikaw na hayop. Pero, naglakas loob kang insultuhan ang aking master ng ganyan. Patay ka na. Kapag lumabas siya, siya ang unang makakaharap sa iyo. Nagbago ang ekspresyon ng karamihan. Alam nila kung gaano kalakas ang alamat na Great Wall. Ikaw ay naglakas loob na lumaban nang hindi man lang napagtatanto ang aking kapangyarihan. Mabait na ako dahil pinanatili kitang buhay. Pero kung patuloy kang magreklamo, ipapadala kita sa iyong Diyos. Subukan mo ako. Papatayin ko ang buong pamilya mo kung hahawakan mo ulit ako. Huhukayin ko ang mga ninuno mo mula sa lupa para lang sunugin sila. Hindi na sila makakapunta sa kabilang buhay. Nagpakita ng isang mapaghiganti na hitsura si Tansu. Huminga ng malalim si Harvey. Sa puntong ito, hindi ka na mukhang isang tunay na monghe. Masyado ka ng malayo. Lumapit si Harvey bago lumitaw sa harap ni Tansu, pagkatapos ay iwinasiwas ang palad niya. Ano, sinusubukan mo pa rin? Sumigaw ng takot si Tansu nang subukan niyang umatras. Nakakahiya, nakalimutan niyang may haligi sa likuran niya. Clack! Casual na sinampal ni Harvey ang dibdib ni Tansu. Arg! Isang tunog na parang isang napalaki na lobo ang narinig. Sumigaw sa sakit ang Tansu nang bumagsak siya sa lupa, na paralisado. Wala na siyang lakas para tumayo sa pagkakataong ito. Ikaw, bulong niya habang ang buong katawan niya ay hindi tumitigil sa panginginig. Ano ang ginawa mo sa akin? Wala naman. Pinaralisa lang kita. Sabi ni Harvey habang kalmado niyang pinupunasan ang kamay niya. Sana magawa mong maging isang mas mabuting tao mula ngayon. Siguro noon, magiging isang tunay na monghe ka. Ano? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Tansu. Gustong-gusto niyang punatan si Harvey gamit ang kanyang sariling bibig. Pero sa sandaling tumalon siya, naramdaman niyang nanghina ang mga binti niya at bumagsak ulit sa lupa. Paano mo ako nagawang gawing pili ako? Ikaw na hayop. Paano mo nagawa? Paano mo nagawa? Nawalan siya ng malay pagkatapos noon. Ang tanging lakas na lang niya ay ang umubo ng mas maraming dugo sa sandaling ito. Paano mo nagawang pilayin ang aming senior? Lubos na nagalit ang natitirang mga tagapagtanggol. Agad nilang iwinasiwas ang mga braso nila, na nagpapakita ng isang kumpol ng rainstorm needles na lumilipad ng diretsyo patungo kay Harvey. Kabanata 5745. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng paggawa ng isang bagay na katulad nito? Lumapit si Whitley Cobb.
Naniniwala pa rin siyang nasa tamang panig siya. Paano mo nagawang pilayin ang isang tao mula sa Inner Temple? Sasabihin ko sa iyo, hindi ka makakaalis mula dito. Natural, hindi niya matatanggap na isang ordinaryong tao lang ang nagiging ganito kahanga-hanga. Kahit gaano man nangingibabaw at makapangyarihan si Harvey York. Sa paningin ni Whitley, si Harvey ay isang walang silbing dumi dahil hindi siya mula sa alamat na pamilyang York. Aalis na tayo. Lumingon si Harvey nang akmang aalis na siya. Hindi na niya magawang pakialaman pa si Whitley. Tumingin si Roman Klein kay Harvey nang may paghanga ng akmang ipapakuha na niya ang mga tauhan niya para kunin si Asher. Mukhang kakila-kilabot si Arian Augustus nang masama niyang tiningnan si Harvey. Akmang ipaglalaban niya ang mga tauhan niya kay Harvey hanggang sa kamatayan. Hayop, ganito ba katapang ang mga tao ngayon? Paano mo nagawang agawin ang manugang ng pamilyang Kawashima? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Isang malamig na tono ang umalangaw sa buong silid. Di nagtagal, isang dosenang mandirigman ng Island Nations ang nagpakita. Lahat sila ay may dalang mahahabang espada na may matapang at mapagmataas na mga tingin. Agad na hinarang ng mga taong iyon ang mga labasan. Isang dosenang mandirigma lang sila, pero sapat na iyon para ipakita kung gaano sila nakakatakot dahil nakatayo sila laban kay Harvey at sa iba pa. Sa oras na iyon, 12 dosenang ninja ang nagpakita rin sa kisame. Nakasuot sila ng mga damit pang pasikreto na may mga pampaputok, at masama ang tingin sa lahat sa ilalim nila. Lahat ng mga taong iyon ay magkakasundo. Malinaw, lahat sila ay mga dalubhasang sinanay. Tiyak na makakaharap nila si Harvey at ang iba pa kung gusto nila. Isang babae na nakasuot ng bathrobe ang nagtulak sa pinto bago pumasok sa silid. 5 talampakan lang ang taas niya, pero isang hindi masasabi na aura ang naramdaman sa bawat hakbang niya. Ilang babae na nakasuot ng bathrobe ang sumunod sa kanya habang mapagmataas din silang tumingin sa karamihan. Karamihan sa mga lalaki ay napalunok nang makita ang tanawin. Pagkatapos ng lahat, ang mga babae ng Island Nations ay kilalang kilala. Isang kahihiyan na hindi sila nagsisilbi sa sinuman sa labas ng kanilang bansa. Ano ba, kahit si Arian ay kusang tumingin, na halos mawala ang kanyang mga pagnanasa. Miss Nan ako, sigaw ni Billy Higgs habang nawawala ang kanyang boses. Hindi niya inaasahan na ang vice-presidente ng Oakland's University ay magpapakita rin dito. Ano ang sinabi niya kanina? Ang manugang ng pamilyang Kawashima. May kuryusidad na tumingin si Harvey kay Nanako Kawashima. Hindi niya kilala ang apelyido, pero nakaharap na siya sa napakaraming Islanders sa puntong ito. Ang apelyido ay walang ibig sabihin sa kanya. Lahat sila ay walang ibang pagpipilian kundi ang lumuhad sa harap niya, kahit gaano man sila kamapagmataas noong una. Si Nanako ay walang pagbubukod. Ang manugang ng pamilyang Kawashima. Tanong ni Harvey. Kahit na ganoon ang mangyayari sa hinaharap, hindi naman ganoon ang kaso ngayon, di ba? Habang kaya mo pa, dapat kang lumayo dito. Maraming Islanders ang natalo ko na sa buhay ko. Hindi ako magdadalawang isip na talunin ang isa pa. Lahat ay nagyelo matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Dahil sa kanilang hindi mabilang na pagkabigo sa country age, nagsikap ng husto ang mga Islanders sa mga panlabas na lugar. Para sa kanila, ang mga panlabas na lugar ay isang mahalagang tulay. Ginamit ng Kawashima ang lahat ng kanilang puwersa para sa mismong layuning iyon. Kaya naman itinuturing silang isang puwersa na dapat katakutan sa mga panlabas na lugar. Kasama ang pagkakaroon ng mga alitan sa internasyonal, walang sinumang maglakas loob na lumaban sa mga Islanders noong una pa lang. Kahit na ang 4 na malalaking tribo at ang Wolven tribe ay kailangang magpakita ng respeto. Gayunpaman, kumikilos si Harvey ng mayabang. Hindi lang niya lubos na hindi iginagalang ang Inner Temple. Nilali niya rin ang mga Islanders. Hindi ba niya pinapansin na sila ay mga Islanders? Tiwala lang ba siya, o kulang ba siya sa kamalayan sa sarili? Perpektong timing, Miss Nanako. Sigaw ni Mr. Kennedy, na mukhang namumutla. Ang hayop na ito ay sobrang mayabang. Hindi lang niya binugbog ang kasintahan mo, kundi pinili din niya ang tagapagtanggol na sumubok na protektahan siya.
Wala siyang takot. Kailangan mong ipagtanggol kami. Pigilan mo ang lalaking ito sa pagpapakita pa. Oo, lahat kami ay nirerespeto si Young Master Asher, pero ang lalaking ito ay walang ginawa kundi hamanin siya. Gusto naming makipagtulungan sa pamilyang Kawashima, pero sinisira niya ang pagkakataon para sa lahat. Ang mga taong katulad niya ay nararapat na mamatay. Ang mga mayayamang tao doon ay desperadong nagsisikap na ipakita ang kanilang paninindigan. Ang pamilyang Kawashima ay may malaking kapangyarihan sa mga panlabas na lugar, at malaki ang pakinabang nila kung makikipagtulungan sila sa pamilya. Kaya naman walang nag-atubiling pumili ng panig. Dahil narito ka na, dapat mong harapin ang sitwasyon, sabi ni Arya nang may bahagyang ngiti. Si Asher ay kasintahan mo pagkatapos ng lahat. Agad na naging mas mayabang si Miley matapos marinig ang mga salitang iyon. Maaaring labanan ni Harvey ang Inner Temple, pero tiyak na hindi siya maglakas loob na gumawa ng anumang bagay sa mga Islanders. Ang paglaban sa mga Islanders ay nangangahulugang kamatayan. Hindi masaya si Asher dahil naihayag ang kanyang pagkakakilanlan, pero ayos lang basta mamatay si Harvey. Lihim na nagbuntong hininga si Whitley, at hindi niya akalain na ang isang napakagaling na lalaki ay magiging isang alila para sa mga Islanders. Hindi alam ni Billy kung ano ang mararamdaman sa sandaling iyon. Kailan kaya titigil ang mga alila na ito sa pag-asa sa kanilang mga babae? Salamat sa inyong lahat dahil inaalagaan ninyo ang aking kasintahan. Salamat sa inyong lahat dahil nakatayo kayo sa panig ng katarungan. Sisiguraduhin kong makakakuha ako ng paliwanag para sa lahat ng ito. Tumango si Nanako sa lahat bago naglakad patungo kay Harvey sa kanyang mga takong. Ikaw ay si Harvey, tama ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Kami ay mga Islanders. Kami ay kabilang sa marangal na pamilyang Kawashima. Ang aking kasintahan ay ang magiging manugang ng pamilya, at dadalhin din sa maharlikang pamilya ng Island Nations. Siya ay itatalaga ng emperador mismo. Paano mo nagawang hawakan ang isang lalaking katulad niya? Paano mo nagawang labanan siya? Naisip mo ba ang mga kahihinatnan ng paggawa ng isang bagay na katulad nito? Sa isang tawag lang sa telepono, papatayin ka ng embahada ng Island Nations para dito. Hindi ka ba naniniwala? Ngumiti si Harvey kay Nanako. So hindi mo itatanong kung ano ang ginawa ng manugang mo? Ayaw mo bang malaman kung bakit ko siya dinadala? No, wala talagang kailangang itanong. Malamig at mayabang na tumingin si Nanako sa kanya. Sa sandaling maging manugang siya ng pamilya, walang batas sa bansang ito ang makakagawa ng anumang bagay sa kanya, kahit na mali ang ginawa niya. Kung hindi ka masaya tungkol dito, iulat mo ito sa Island Nations. Mayroon ka bang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa bansa? Kung wala, maaari akong magbigay sa iyo dito. Pinakita ni Harvey ang isang malalim na ngiti. Ano, hindi ka ba maglakas loob? Naasar si Nanako, na akala niya natatakot lang si Harvey. Kung ganoon, tumigil ka na sa pagdadaldal. Ininsalto mo at binugbog mo ang manugang ng pamilyang Kawashima sa harap ng lahat. Bilang kasalukuyang namamahala sa pamilya sa mga panlabas na lugar, may karapatan akong patumbahin ka para sa kapakanan ng aming mga interes. Tumawa si Harvey. Wala akong karapatan na kunin ang manugang mo sa aking sariling bansa. Pero may karapatan kang patumbahin ako dahil ikaw ang tinatawag na namamahala. Nanako, di ba? Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang lahat ng lakas ng loob na ito. Pero hindi ka naman bobo para isipin na kaya mong gawin ang anumang bagay dito, di ba? Malamig na tumawa si Nanako. Siyempre kaya namin. Hindi lang ako ang kinakatawan dito, kinakatawan ko rin si Stephen. Ang pamilyang Kawashima ay nag-sign lang ng ilang kasunduan sa pakikipagtulungan sa Inner Temple. Kung sasalungatin mo sila, papatayin ka ni Stephen pagkatapos niyang matanggap ang tawag ko. Naunawaan ni Harvey. Stephen, ang saradong alagad ng Great Wall. Sinasabi ng mga alamat na siya ang mamamahala sa Inner Temple sa hinaharap. So siya pala ang sumusuporta sa iyo. Kaya pala nagsasalita ka ng ganyan kalaki sa isang lugar na katulad nito. Hey, sasabihin ko sa iyo, Harvey. Nakakrus ang mga braso ni Nanako habang tinitingnan si Harvey.
Masama ang swerte mo dahil nakasalubong mo kami dito. Ang mga lalaking sumasalungat sa amin ay magdurusa ng isang kakilakilabot na kapalaran. Iwinasiwas ni Nana ko ang kanyang kamay. Halika, patumbahin siya. Dahil sa lahat ng ginawa niya sa manugang ng pamilya, kailangan siyang dalhin pabalik sa Island Nations para sa paghatol. Tumigil si Nana ko sa harap ni Harvey bago siya kumandat. Maaari kang lumaban, Harvey, pero dapat mong malaman ang mga kahihinatnan ng paggawa ng isang bagay na katulad nito. Ilang mandirigma ang lumapit, at halata ang kanilang paghamak sa kanilang mga mata, at hindi sila naniniwala na ang isang lalaki mula sa country age ay maglakas loob na lumaban sa kanila. Bukod pa rito, mayroon silang suporta ni Stephen. Malamig na ngumiti si Arian. Sa isip niya, tiyak na patay na si Harvey. Napuno ng pagkasuklam si Whitley. Paano niya nagawang labanan ang manugang ng pamilyang Kawashima? Tapos na siya. Tahimik na nagbuntong hininga si Billy. Oh, Harvey, hindi mahalaga kung gaano ka kahanga-hanga. Hindi ka makakalaban kay Stephen. Tumigil ang puso ni Miley. Sa lahat ng tao doon, siya lang ang nakakaalam na si Stephen ay talagang walang kapangyarihan laban kay Harvey. Hindi nagmukhang nag-aalala si Harvey nang makita niyang nakapalibot na sa kanya ang mga mandirigma. Mayroon ka bang numero ni Stephen? Tanong niya, tumingin kay Romana. Tawagan mo siya. Nagyelo si Romana bago hinugot ang kanyang telepono. Siyempre, sinimulan niyang e-dial ang isang numero. Naasar si Nana ko matapos makita iyon. Ano ito? Magmamakaawa ka ba kay Stephen para patawarin ka? Sasabihin ko sa iyo. Walang pabor na mas malaki kaysa sa pamilyang Kawashima. Hindi ka kailanman tutulungan ni Stephen. Tumingin ng masama si Harvey kay Nana ko. Ano ang nagpapaisip sa iyo na magmamakaawa ako para sa kanyang awa? Gusto ko lang makita kung talagang plano niyang lumaban sa akin para sa isang babae ng Island Nations. Nagyelo si Nana ko bago muling naasar. Pinagdududahan mo si Stephen. Alam mo ba kung gaano kalakas ang mga consul sa mga panlabas na lugar? Kailangan mong lumuhod kapag nakasalubong mo siya. Maaaring hindi kanya pansinin pagkatapos noon. Marahil ay kabaligtaran ang mangyayari. Oh, kabaligtaran. Malamig na tumawa si Nana ko. Sinasabi mo bang luluhod si Stephen sa iyo? Tama, patuloy kang magkunwari. Manatili ka sa ganoong paraan. Makikita natin kung ano ang mangyayari pagkatapos noon. Tumawa si Nana ko bago ngumiti ng mainit kay Asher. Mukhang tiyak na patay na ang isang tao. At saka, hindi siya dadalhin pabalik sa Island Nations. Sisisipain ko ang sarili ko sa pamilya kung mabubuhay siya matapos malaman ito ni Stephen. Casual na kinuha ni Harvey ang telepono ni Romana bago binuksan ang speaker. Isang kalmado ngunit marangal na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Ito si Stephen. Sino ito? Ngumiti si Harvey. Hello, Mr. Stephen. Namimiss kita buong araw. Ako ito, si Harvey. Nagyelo si Stephen. May problema ba, Sir York? Sir York. Ano ang sinabi niya? Mukhang masama ang timpla ni Stephen, pero base sa kanyang tono, masasabi ng lahat na naniniwala siyang pantay siya kay Harvey. Naging pangit ang mukha ni Nana ko. Pagkatapos ay may na-realize siya. Ang pagkakakilanlan ni Harvey ay lampas sa kanyang imahinasyon. Natakpan ng malamig na pawis sina Mr. Kennedy at ang iba pa. Sino si Stephen? Siya ay isang mataas at makapangyarihang tao na itinuturing ng mga tao na Diyos. Walang sino mang maglakas loob na makipag-usap ng ganyan sa kanya. Walang sino mang maglakas loob na tretuhin siya ng ganyan. Sino si Harvey? Ano ang ginawa niya? Paano niya napatakot ang isang taong tulad ni Stephen? Napuno ng pagkamangha ang lahat nang tumingin sila kay Harvey. Nagyelo si Asher. Si Stephen ang nag-utos sa kanya na harapin si Harvey. At gayon paman, hindi na siya nag-abalang kumuha ng responsibilidad matapos itong malaman. Natatakot si Stephen kay Harvey. Kaya naman ginamit si Asher bilang pain. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nagyelo si Whitley. Hindi niya akalain na maglakas loob si Harvey na magsalita ng ganyan sa harap ni Stephen.
Mayroon bang malakas na pagkakakilanlan si Harvey? Marahil ay kabilang siya sa isang pamilyang mas kahanga-hanga kaysa sa pamilyang York sa mga panlabas na lugar. Marahil ay mula siya sa mga York ng Hong Kong. Kung hindi, hindi siya kikilos ng ganyan sa harap ni Stefan noong una pa lang. Kumurap ang mga mata ni Billy, at hindi niya maintindihan ang lalaking nasa harapan niya. Matapos mag-isip ng sandali, napagtanto ni Nanako na hindi pa kailanman naging ganito kagalang-galang si Stefan sa kanya, tulad ng pakikitungo niya kay Harvey. Wala naman, parang hindi gaanong nag-aalala si Harvey tungkol sa sitwasyon. Narinig kong sinusuportahan mo ang pamilyang Kawashima, at nag-sign ng ilang kasunduan sa pakikipagtulungan. Isang babaeng nagngangalang Nanako ang nagpaplano na ibalik ako sa Island Nations para sa paglilitis. Sabi niya na dahil ito sa pagtatangkang kunin ko si Asher. Sabi niya na sinusuportahan mo rin ang kanyang mga aksyon. Oh, Stefan, hindi ko naisip na ipagawa mo kay Asher na labanan ako. Makikita natin kung sino ang tatawas sa huli, di ba? Pero, ayaw na ayaw ko sa mga taong tulad ni Nanako. Kung gagamitin ko ang katotohanang nakikipagtulungan ka sa mga kaaway ng bansa. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa iyo? Naging tahimik si Stefan. Walang tunog pero alam ng lahat na galit siya. Lahat sila ay masama ang tingin kay Harvey at naguguluhan. Hindi ba siya natatakot na hamunin si Stefan ng ganyan? Tumigil ang puso ni Miley. Bago pa man nakilala si Stefan, ang mga paratang na tulad niyon ay maaaring sumira sa kanya. Kung mapatunayang totoo ang mga ito, papatayin siya ng ibang mga council nang hindi man lang gumawa ng anumang bagay si Harvey. Huminga ng malalim si Stefan para pigilan ang kanyang galit. Ang Inner Temple ay hindi pa kailanman nakipagtulungan sa mga Islanders. Hindi ko rin kilala ang babaeng iyon. Kung ang mga Islanders ay lumalaban sa iyo, maaari mo lang silang patayin. Hindi na kailangang magpigil para sa akin. Ngumiti si Harvey. Ganoon ba? Pero nagdudulot ng gulo si Nanako sa iyong sariling teritoryo. Hindi ka ba kikilos tungkol dito? Halos masira ang ngipin ni Stefan sa sobrang pagkainis matapos marinig ang mga salitang iyon. Halika, magpadala ng mensahe. Ang sinumang Islanders na nagdudulot ng gulo sa teritoryo ng Inner Temple ay papatayin. Beep, beep. Natapos ang tawag pagkatapos noon. Itinaas ni Harvey ang kanyang ulo ng may ngiti bago tumingin kay Nanako, hindi pinapansin ang mga naguguluhang tingin sa paligid niya. Pasensya na, Miss Nanako. Mukhang hindi na maganda ang suporta mo. Sabi pa nga niya na patayin kayo dahil nagdudulot kayo ng gulo dito. Sok. Inaasahan ko na ang salita ng isang consul ay may malaking timbang. Nais kong malaman kung paano kanya haharapin kung plano mong hamanin ako. Lumapit si Harvey, at tinapik ang magandang mukha ni Nanako. Kabanata 5750. Nanginginig si Nanako, at kakilakilabot ang kanyang mukha. Ito ang teritoryo ng Inner Temple, si Stefan ay tiyak na may pinakamataas na katayuan dito. At gayunpaman, nagawa ni Harvey na mapaurong siya gamit lamang ang kanyang matalas na dila. Ano ngayon? Talaga bang kikilos ako dito? Paano kung magdesisyon si Stefan na lumaban para sa kanyang sariling kapakanan? Hindi natatakot si Nanako kay Harvey, pero iba ang istorya ni Stefan. Patuloy na tinatapik ni Harvey ang mukha ni Nanako. Lalong nagiging baluktot ang kanyang ekspresyon. Ano ka ba? Natatakot ka ba? Ayaw mo na bang gawin? Tumawa si Harvey. Iutos mo na sa mga mandirigma mo na gawin ang trabaho. Sabihin mo sa mga ninja mo na dakpin ako. Sinusumpa kung hindi ako lalaban. Pero mayroon ka bang lakas ng loob na magbigay ng utos? Kumurap ang mga mata ni Nanako. Huwag kang masyadong magmayabang, ikaw na hayop. Sampal. Iwinasiwas ni Harvey ang likod ng kanyang palad, at sinampal siya. So ano kung nagmamayabang ako? Mabilis siyang lumingon, at pinalipad ang mga mandirigma gamit ang isang sampal sa bawat isa. Kung ang pagsampal sa iyo sa mukha ay itinuturing na pagmamayabang, ano naman ang tawag mo dito? Ngumiti si Harvey. Ito ang pagprotekta sa aking sariling bansa. Naiintindihan mo ba?
Huwag kang manatili sa lugar na ito kung maglakas loob ka, Harvey. Sigaw ni Nanako, sa sandaling umalis ka dito. Papatayin kita. Mabilis na natauhan si Aryan. Pasensya na, Sir York, sabi niya, na nakangiti. Dahil hindi ka imbitado dito, kailangan mong umalis. Huwag kang mag-alala, hinihiling lang namin sa iyo na umalis, at walang kinalaman ito sa pagtataksil sa ating bansa. Huwag mong isipin na magagamit mo ito laban sa akin. Tumawa si Harvey. Aalis ako, lumalayo ka lang sa akin. Kumurap ang mga mata ni Aryan, at pinilit niyang ngumiti. Siyempre, dahil si Young Master Asher ay kabilang sa pamilyang Kawashima, sila ang mananagot sa kanyang kaligtasan. Wala nang kinalaman ang Inner Temple dito. Tumango si Harvey bago iwinasiwas ang kanyang kamay. Dalhin mo siya palayo. Pagkatapos ay lumingon siya at umalis. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Romana bago sinipa si Asher sa lupa at hinila siya sa buhok. Nanginginig sa galit si Nanako. Nag-dial siya ng isang numero sa kanyang telepono. Si Asher, na sinusubukang kumawala, ay agad na tumigil nang makita ang mga galaw ni Nanako. Alam niyang mayroon siyang plano. Isang minuto ang lumipas, nakarating na si Harvey at ang iba pa sa pasukan. Habang akmang lalabas na sila, sumungkit ang mga mata ni Harvey. Itinaas niya ang kanyang kamay para pigilan si Romana at ang iba pa na gumalaw. Hindi na kailangang magtago, sabi niya ng may ngiti, habang nakatingin sa unahan. Lumapit ka, magpakita. Malamig na tumingin ng masama si Nanako sa kanya habang sumusunod mula sa likuran. Ito ang dalubhasa ng pamilyang Kawashima na hindi pa nagpapakita sa publiko, ang lalaking kapantay ng Six Sword Saints, si Takai Kawashima. Tiyuhin ko rin siya, at ang taong magpapadala sa iyo sa iyong libingan.